Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa media na paigtingin ang pangkampanya laban sa fake news. Ayon kay PBBM, dahil sa teknolohiya ay mas humirap na rin matukoy kung ano ang totoo sa hindi. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga media group na paigtingin ang kampanya laban sa fake news at patuloy na isulong ang etikal at profesional na pamantayan sa pamamahayag. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng iba't ibang media group, kinilala ng Pangulo ang kritikal na tungkulin ng media sa nation building bilang tagapaghatid ng katotohanan at sa pag-akay sa publiko sa paglikha ng mga informed decision. Ayon kay PBBM, sa panahon ngayon, bunsod ng epekto ng teknolohiya lalo na sa mukha ng social media, pahirap na ng pahirap ang pagtukoy sa totoong balita, sa propaganda at sa mga fake news. Kaya naman, hinimok ng Pangulo ang mga media group na pangunahan at mas paigtingin pa ang kampanya kontra disinformation, misinformation at malinformation. So as you fulfill your mandate, I urge you to remain at the forefront of our efforts in helping our people distinguish truth from misinformation, disinformation, and malinformation. The mass, the volume of information is so much because of our technological advances. It is so much that we must play a part in trying to help ordinary readers, citizens to discern. Umapela rin ang Pangulo sa mga mamamahayag na tulungan ang gobyerno na tukuyin at tugunan ang kahinaan ng sistema nito at panatilihin ang interes ng bansa tungo sa pag-unlad. Kabilang na dito ang pagbibigay boses sa mga marginalized sector. At sa kanyang pagtatapos, tiniyak ng Presidente na patuloy na isusulong ng gobyerno ang bansa na ligtas para sa mga media practitioner kung saan malaya silang makapagpapahayag. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 110 billion pesos na pondo naman ang ilalaan ng pamahalaan para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Yan ay sa ilalim ng 2025 National Budget. Ang mga detalye pa tutukan sa report ni Arnold Herrera. Aabot sa 114 na bilyong piso ang ilalaan ng gobyerno para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa ilalim ng 2025 National Budget. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, 8% itong mas mataas kumpara sa 106.35 billion pesos na pondo sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Una naman tiniyak ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na sapat ang panukalang pondo ng ahensya para sa programa. Ayon kay Gatchalian, sa kabuuan, ang kada household beneficiary ay maaaring makakuha ng hanggang 30,000 pesos na financial grant sa loob ng isang taon. Kaya naman sa 4.4 million na benepisyaryo, mangangailangan ito ng 132 billion pesos na pondo. Mayroon din anyang mga benepisyaryo na hindi nakakasunod sa kondisyon ng mga grant, kaya may mga pagkakataon na may natitira pang budget para dito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong retrofitting ng Guadalupe Bridge bilang paghahanda na rin sa banta ng matinding lindol. Nakatakda na rin maglabas ng kaukulang traffic management plan para naman sa ikagiginhawa ng mga apektadong motorista. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposal na i-repair ang Guadalupe Bridge at gawin itong earthquake resistance na kayang alpasan maging ang magnitude 8 na lindol. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na inaprubahan niya ang rehabilitasyon ng tulay kasabay ng pagtalakay sa mga update at plano sa mga infra project sa bansa sa ginanap na 20th National Economic and Development Authority o NEDA Board meeting sa Malacanang. Ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge ay bahagi ng Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Movement Project na layong patatagin ang mga transport networks sa bansa bilang paghahanda sa mga kalamidad gaya ng lindol. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na din ng gobyerno sa mga eksperto sa paglikha ng traffic management plan para mabawasan ang epekto ng malalang traffic na pinapasa ng mga commuter. Ayon kay NEDA Director General Arsenio Balisacan, ang project na ito, bagamat may opisyal na pondong natatanggap mula sa Japan International Corporation Agency, ay nakatag na may problematic na funding sa NEDA dahil sa mga delay sa implementasyon nito. Kaya naman sa pagtitipon, siniguro ni Balisacan na matalakay ang request ng karagdagang pondo at ekstensyon sa implementasyon ng proyekto. Tinatayang 365,000 na motorista ang dumadaan sa EDSA sa pamamagitan ng Guadalupe Bridge. At noong Hulyo, matatanda ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na target na simulan ng ahensya ang rehabilitasyon ng tulay sa Q4 ng taong ito kapag natapos na ng gobyerno ang expansion sa EDSA. At ngayong aprobado na ng Pangulo ang proyekto, inaasahan na mas mapadali pa ang implementasyon nito. Kasabay nito, tinalakay din ang rehabilitasyon ng Lambingan Bridge at dagdag pa ng Pangulo, nakatutok na din aniya ang NEDA sa modernisasyon ng Lagundingan International Airport sa Mindanao na inaasahang magpapasigla ng ekonomiya ng rehiyon, dulot ng mas pinahusay na travel experience. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, wagi ng gintong medalya ang isang Pinoy student mula Mindanao sa isang prestiyosong International Science Olympiad na ginanap sa Brazil. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report na ito. Nasungkit ng Pinoy student mula sa Philippine Science High School, Central Mindanao Campus na si Muhammad Nur Kasib ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa prestiyosong 17th International Astronomy and Astrophysics Olympiad o IOAA na ginanap sa Rio de Janeiro sa Brazil. Tinalo lang naman ng Pinoy Pride na si Kasib ang mahigit 50 mga bansa sa iba't ibang panig na mundo na sumali sa nasabing patimpalak. Hindi lamang nito itinaas ang bandera ng Pilipinas, kundi gumawa rin ng kasaysayan si Kasib bilang kauna-unahang Pinoy na nakasungkit ng gold medal sa IOAA. Ito na ang ikalawang sunod na medalyang nakuha ni Kasib matapos manalo naman ng silver medal sa parehong kompetisyon na ginanap naman sa Poland noong nakaraang taon. Sa isang komento naman ni Kasib sa Facebook post ng kanyang paaralan, nagpasalamat ito sa kanyang pamilya, kaibigan at sa PSHS CMC community na kasama niya sa panalong ito at sa suporta at pagdadasal na ibinigay para sa kanya. Ang IOAA ay isa sa prestiyosong kompetisyon sa mundo sa larangan ng siyensya at isa sa layunin nito ay mas ipakilala at palawigin ang interes ng mga kabataan sa astronomy at STEM-related subjects. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikalawa naman sa listahan ng isang survey para sa mga bansang may pinakamadaling makahanap ng kaibigan, ang Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Kilala na ang mga Pinoy bilang masayahing tao sa kahit anong sitwasyon at lalo na sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa mga dayuhan at bisita. Kaya naman batay sa survey na isinagawa ng Global Expat Network tungkol sa mga bansang pinakamadaling makahanap ng kaibigan para sa mga dayuhan, pasok bilang ikalawa sa pinakapalakaibigan na bansa sa mga dayuhan ang Pilipinas. Ikalawa kasunod ng Mexico ang Pilipinas sa naturang listahan na siya namang sinundan ng Panama, Indonesia at Costa Rica. Sa parehong survey, lumalabas din na 2 sa bawat 5 dayuhan na naninirahan sa Pilipinas ay may Pinoy na kaibigan. Gayon din, 4 naman sa bawat 5 ang nagsasabing ramdam nila ang pagiging welcome at at home tuwing sila ay nasa ating bansa.
Mahigit kalahati rin o 69% ng mga respondent ang nagsabing hindi mahirap makisalamuha sa mga Pinoy. At 58% naman ng mga dayuhan ang nagsabing gusto na nilang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang pinatunayan ng ating mga kababayan na ang mga Pilipino o Pinoy kahit saang lugar mapunta talaga nga namang ipamamalas ang kanilang kahanga-hangang talento. Gaya na lang ng University of Mindanao Coral na nakasungkit ng 2 ginto sa ginanap na 2024 Taipei International Choral Competition sa Taiwan. Ang kanilang naging performance, tutukan sa report ni Millie Borja. Wagi ng 2 ginto ang University of Mindanao Coral sa katatapos lang na 2024 Taipei International Choral Competition sa Taiwan. Ang grupo mula Davao City nanguna sa parehong mixed category at musika sacra category. Dahilan para tanghalin ng mga ito bilang Grand Prix champions. Maliban dito, nominado rin ang UM Coral para sa 2025 World Choral Championship. Ayon sa Davao City-based choral na binubuo ng 29 na mga awit, hindi nila inaasahan ang pagkapanalo dahil mas nakapokus ang mga ito sa kanilang main goal, ang ihatid ang mensahe ng kantang kanilang pine-perform. Kabilang nga diyan ang kantang Daluyong ni Matthew Maniano. Domini Deus Meus, at Arimaonga ni Nilo Alcala. Kasunod ng pagkapanalong ito, inununsyo rin ng UM Coral na agad itong maghahanda at mag-e-ensayo para sa Asia Choral Grand Prix 2025 at World Choral Championship. Bukod pa sa mga ito, ilang grupo pa mula sa Pilipinas ang nagpakitang gilas. Sa parehong kompetisyon, nakuha ng University of Baguio Voice Choral ang Ethnic Traditional Music category, habang nasungkit naman ng Tarlac University Choral ang Contemporary Music category. Nakapag-uwi rin ng special prize ang De La Salle University Dasmariñas Choral matapos makuha ang Best Performance of A Cappella Work. Ang TICC ay ang kauna-unahang choral international competition ng bansang Taiwan. Maliban sa oportunidad na makilala at maipamalas ang talento ng mga awit, ilang mga workshop, masterclass at international concert din ang isinasagawa nito. Binigyang pagkilala naman ng SM Supermalls ang isang janitor sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa kaniyang katapatan sa pagsasauli ng mga gamit at naiwang pera ng mga pasahero sa paliparan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Binigyang pagkilala ng SM Supermalls nitong National Heroes Day ang 48 anyos na janitor ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa kanyang katapatan. Sa isinagawang A Day in the Mall sa SM Marilao, Bulacan, kinilala at pinarangalan ang janitor na si Ronald Gadayan na residente ng Norzagaray, Bulacan. Ito ay dahil sa katapatan nito sa pagbabalik ng 17,000 pesos na cash at iba pang mamahaling gamit na naiwan ng isang Chinese businessman sa airport noong nakaraang buwan. Bilang pabuya, binigyan din si Gadayan at ang kanyang pamilya ng gift certificates na kanilang magagamit para sa groceries, pagkain, panonood ng movie at amusement sa SM Mall. Matatandaang hindi ito ang unang pagkakataon na nasubok ang katapatan ni Gadayan dahil noong 2012, isinauli rin ito ang naiwang nasa 2.4 million pesos na cash
at 600,000 pesos na halaga ng mga kagamitan ng isang pasahero. Sa kabuuan, umabot na sa 3.1 million pesos ang halaga na kanyang mga naisoli mula sa mga napulot nitong pera at kagamitan. Samantala, nakatanggap din si Gadayan ng mga parangal tulad ng Asia's Man of Exceptional Community Service, Honest Filipino Award, at Inspiring Hero of the Year sa Asia's Humanitarian Hero Awards 2024. Bukod pa rito ang natanggap na a Man of Compassion and Most Trusted Employee of the Year na natanggap ng janitor sa Dakilang Filipino Awards 2024 at Bagong Bayani Award mula sa Office of the Ombudsman noong 2019 at iba pa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Isa na namang Pinoy pride ang kinilala sa larangan ng sports. Yan ay walang iba kundi si Islay Erica Bumogao, ang Pilipina na itinanghal bilang world's #1 sa 45 kg female elite category ng Muay Thai ranking. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Mili Borja. Nanguna ang Filipina athlete na si Islay Erica Bumogao sa ranking ng 45 kg female elite category ng International Federation of Muay Thai Associations. Ito ang kinumpirma mismo ng Philippine Sports Commission sa kanilang social media post kung saan ito binigyang pagbati ang Pinay athlete. Magugunitang tinalo ni Bumogao ang Australian ni si Sarah Kwa via unanimous decision sa ginanap na laban sa home crowd nito noong unang bahagi ng Agosto. Naging malaking bahagi rin ito sa nakuhang 1,290 points ni Bumogao para masecure ang top place sa kanyang division. Naungusan nito ang pambato ng Vietnam na si Hu Kien na may 1,560 points. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Mag-iinang Lani, Jolo, Brian Revilla, sabay-sabay nagtapos ng master's degrees. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. It's a wrap! Malapit na talagang muling masilayan sa big screen sina Ethan at Joy, mga karakter sa pelikulang Hello, Love Again, ang sequel ng 2019 blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye ni Catherine Bernardo at Alan Richards. Sa Instagram, ibinahagi ng kanilang co-star na si Jonas Gamboa ang ilang kuhang larawan sa last taping date ng naturang romance drama film kasama ang blockbuster king and queen, gayon din si Direk Cathy Garcia Sampana. Revelation ni Jonas, lahat daw sila ay di napigilan maging emosyonal sa pagtatapos ng taping abroad. Pamilya na raw kasi kung kanilang ituring ang isa't isa. Sa huli, nagpasalamat ito sa lahat ng mga sumusuporta sa ginagawa nilang pelikula. Dahil sa update na ito, agad namang na-excite ang maraming Catherine fans. Batay sa unang anunsyo, November 13, mapapanood sa mga sinihan ang Hello, Love Again. Samantala, sa iba pang balita, sabay-sabay nagtapos ng master's degree ang mag-iinang Lani, Jolo at Brian Revilla. Ito ang ibinida ng actress-politician sa kanyang Instagram account kalakip ang ilang kuwang arawan noong kanilang graduation day. Master's degree in Sustainable Leadership and Governance ang kanilang kinuha sa De La Salle, Dasmariñas. Sa naunang post, pinlex din ang ilaw ng tahanan ng pamilya Mercado Revilla ang natanggap nitong medalya. Habang para naman sa anak nitong si Brian, talaga nga namang priceless at isang 1 in a million opportunity na makasabay ang ina sa pag-aaral. Si Lani Mercado ay kasalukuyang 2nd District Representative ng Cavite. Sa unang distrito naman nanunungkulan ang kanyang anak na si Jolo, habang Agimat Party List Representative naman si Brian Revilla. At yan po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.